Ako si Camila, 30 years old, isang landlady ng 2 palapag na apartment sa Antipolo. Walang asawa at walang anak. Mag-isa na lamang ako sa buhay dahil wala na rin akong magulang. My mom died cause of a heart attack. Yung father ko naman, iniwan na rin ako nung 26 years old ako dahil sa isang aksidente. Binalak ko rin namang bumuo ng sariling pamilya upang hindi ako mag-isa sa buhay. Ngunit sadya yatang hindi umaayon sa akin ang tadhana. Matapos kasi akong lokohin ng lalaking pinangarap kong pakasalan, tuluyan ko nang isinara ang puso ko dahil halos mabaliw ako nang malaman kong nakabuntis ang ex ko at pinangakuan niya ang babae na pananagutan at pakakasalan kaya iniwan niya ako. Simula nun, naging matigas na ang puso ko para sa mga lalaking gusto akong i-pursue. Ngunit kung sa sariling kaligayahan naman ang usapan, nandoon pa rin na hinahanap ko ang natural na init ng katawan na maaaring makapagbigay ng satisfaction at contentment sa akin. Ngunit dahil ayokong mahulog muli ang loob ko, ay ako na lamang ang kusang nagpapaligaya sa sarili ko. Madilim na ang langit at humuhuni na ang mga kuliglig. Kararating ko lang ng apartment galing supermarket dahil namili ako ng grocery. Madam Camila, bungad na tawag sa akin ni Casey, isa sa mga estudyanteng tenant ko. May mag-i-inquire daw po. Pa-cute niyang sabi habang tinatago ang ngiti. Sinong mag-i-inquire? Casual ko namang tanong. Lumingon siya at tinuro ang lalaking naglalakad palapit sa amin. Matangkad, matipuno, at ang braso ay parang nililok ng isang sikat na sculptor. Makalaglag pa nga ang kanyang itsura. Ngunit dahil may trauma ako sa mga lalaki, ay tumaas lang ang kilay ko imbis na mamangha. Magandang gabi, may available pa bang unit? Tanong niya habang may matamis na ngiti sa labi. Meron, nag-iisa na lang yon, sakto para sa isang tao. Sa second floor dun sa dulo. Mag-isa ka lang ba? Malamig kong tanong, nakaisang linya ang labi at seryoso ang muka. Mag-isa lang ako, tugon niya at kumamot sa kanyang batok. Muling tumaas ang kilay ko, nang kusang naglakbay ang mata ko sa kabuuan niya. Nakasuot siya ng itim na shirt na humahapit sa hugis ng kanyang katawan at shorts na hanggang taas ng kanyang tuhod. Maputi siya at may pagkachinito. Kaya pala ganun na lamang ang pagpapakyut ni Casey sa tabi ko. Magkano ang monthly rent? Muli ay tanong niya kaya bumalik ako sa ulirat. Napatikhim ako at tumingin sa kanyang mga mata. 4,000 ang advance payment. Plus 4,000 deposit. Kasama na rin ang bayad ng tubig. Sabad ni Casey kaya naman ay tinignan ko siya. Casey, ikaw ba ang landlady o ako? Sarkastiko kong tanong kaya napapakamot sa ulo niya akong tinignan. Ay sorry po madam, babalik na ho ako sa unit ko. Ngingiti-ngiting sabi niya at nakuha pang kumaway sa lalaki bago siya nawala sa paningin ko. Dadagdagan ko lang ang sinabi ni Casey. Iba ang bayad sa kuryente. Depende kung gaano kakalakas gumamit. Makikita natin sa susunod na buwan. Kukunin mo ba? Dire-diretso kong sabi habang nangangalay na sa bitbit kong grocery. Sige, kukunin ko. So bali 8K. Tugon niya at kinuha ang pitaka para maglabas ng pera. Pansin ko lang na ang casual ng pakikipag-usap niya sa akin. Mukhang hindi man lang nai-intimidate. Karamihan kasi sa mga lalaking naging tenant ko, palagi silang may po at opo, mahiyain at halos ayaw pa akong kausapin dahil sa aura na ipinapakita ko. Heto ang bayad at deposit ko. Abot niya sa akin ng pera, ngunit hindi ko kinuha dahil sa bitbit ko. Sumunod ka sa akin. Utos ko at dumiretso sa bahay ko, sa gilid lang din ng apartment. Nang makarating sa bahay ko ay maingat kong ibinaba sa lamesa ang mga pinamili at kinuha sa itaas ng ref ang ballpen at papel para maidagdag ko sa listahan ng lalaki. Pangalan? Casual kong tanong at naupo sa sofa kaharap niya. Logan Bernardino, single, 25 years old. Graduate sa kursong architecture. Pakilala niya kahit hindi ko naman tinatanong kung ilang taon na siya at anong kurso ang tinapos niya. Pangalan mo lang ang tinatanong ko. Kulang na lang pati buong angkan mo ipakilala mo. Sarkastiko kong sabi na ikinatawa niya. Hindi ko alam
na yun na pala ang simula para matunaw ang nagyayelo kong puso. Ang mga mata ni Logan ay expressive. Kaya kitang-kita talaga sa mga itong laging nagtatago ng apoy sa tuwing tititigan niya ako. Nang umupa siya ng unit, wala akong naramdaman sa simula. Yung mga tulad niya ay tipo ko, ngunit hindi yun sapat para buksan kong muli ang puso ko. Nagising ako kinabukasan nang marinig ang paulit-ulit na katok sa aking pintuan, and it was Logan. Sa totoo lang, siya lang ang lalaking tenant ko na may lakas ng loob para bulabugin ako sa bahay ko. Kunot-no akong bumangon at walang ayos ko siyang pinagbuksan ng pintuan. "Ma'am Camila, may tagas sa lababo. Pwede ka bang sumilip?" Nakangiting pakisuyo niya. Mas lalong kumunot ang noo ko dahil hindi ko naman trabaho yun. Pero bakit ako ang gusto niyang umayos ng sira? At saka may maintenance naman akong bayad para sa mga ganun. Bakit ako ang pinapaakyat niya? Tatawagan ko lang ang mag-aayos. Masungit kong sabi at akmang papasok na muli sa loob para kunin ang telepono nang magsalita siyang muli. Kaso hindi na makakapaghintay ng mag-aayos yun. Tingin ko, kailangan na agad maayos. Nakangiwing katwiran niya. Napabuntong hininga ko at pasimpleng umirap. O siya, sige, kukunin ko lang yung mga tools na kakailanganin ko. Paalam ko dahil may alam din naman ako kahit papano. Pagpasok namin sa kanyang unit, sinimulan ko na agad ang gagawin. Napamura pa nga ako sa isip ko dahil napakadali lang naman palang ayusin na inabala pa niya akong tawagin. Sa sobrang dali ay kahit siguro yung mga tenant kong babae ay kayang-kaya lang nilang ayusin. Siya nga pala, naparami kasi ako ng luto ng almusal. Wala naman akong mapagbigyan dahil wala akong kakilala bukod sa'yo. Gusto ko rin sanang makabawi dahil sa pangaabala. Usal niya at mabilis na hinanda ang pagkain sa lamesa. Dahil tinatamad din akong magluto, pumayag na lamang ako. Madaldal si Logan. Hindi siya nauubusan ng sasabihin at kahit rinding-rindi na ako sa boses niya, ay hindi ko siya magawang mapahinto. Napapaisip pa nga ako kung kinukuha niya ba ang loob ko dahil type niya ako o dahil may gusto siyang makuha sa akin na higit pa sa iniisip ko. Sa nakalipas na buwan, nagkatotoo na ang mga hinala ko. Natunaw na ang yelo sa puso ko dahil sa pagbibigay ni Logan ng motibo. Hindi ko gustong magmahal muli, ngunit itong lintik na puso ko ay masyadong makulit. Sa bawat araw kasi na dumaraan, hindi ko na napigilan ng sarili kong mapatingin sa kanya. Lalo na sa tuwing tinatawag niya ako kapag nagkakaproblema sa unit niya. Hindi na kompleto ang araw ko tuwing hindi ko siya nakikita o nakakausap man lang. Hinahanap-hanap ko na ang palaging pagkatok niya sa pinto ng bahay ko tuwing umaga. Aminado akong may halong kapilyahan na kapag kami nagkakasamang dalawa. Ngunit hindi pa naman umaabot sa puntong ibibigay ko na ng buo ang sarili ko sa kanya. Minsan nang maisipan kong maglakad sa loob ng compound, naabutan ko na naman siyang magtatapon ng basura. Nang magkatinginan kami ay malapad niya akong initian. "Gabi na, Camila. Hindi ba't delikado para sa isang maganda't nag-iisang babae ang gumala ng ganitong oras?" Hindi talaga maikakailang napapangiti niya ako sa mabulaklak niyang salita. Hindi ako naggagala. Naghahanap ako ng something mainit. Pilya kong sabi. "Kape ba yun?" Natawa kami pareho sa sagot niya. Kahit alam naman namin kung ano talaga ang tumatakbo sa isip ko. Ngunit dahil sa kapilyahang yon, ay naramdaman ko talaga ang pag-iinit ng katawan ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. At gusto kong pawiin ng uhaw na yun na matagal ko nang hindi pinagtutuunan ng pansin. Simula rin noon, gabi-gabi na kaming nagkikita sa labas. Nag-uusap ng walang katuturan, walang direktang pag-amin, pero may tinig ang bawat tinginan. May kiliting hindi ko na kayang itanggi. Hanggang isang gabi, sunod-sunod siyang kumatok sa pinto ng bahay ko. Basa siya ng ulan at mukhang may malaking problema. Ibang-iba sa Logan na palangiti at walang iniindang problema. "Wala na akong ibang alam na pupuntahan, Camila. Ikaw na lang." Bulong niya habang may pagsusumamong nakatingin sa akin. Tulad ng kahit anong kahinaan,
Binuksan ko ang pintuan ko sa kanya at hindi na ako nagtanong o ano paman. He needs my help at tutulungan ko siya anuman ang pinagdaraanan niya. Basang-basa siya ng ulan kaya pinahiram ko siya ng tuwalya. Ngunit imbis na dumiretso siya ng banyo para makaligo na, umupo lang siya. Tinitigan niya ako ng matagal, tulad ng pagtingin ng isang taong matagal ng uhaw. Hindi ko na alam kung sino ang unang gumalaw. Basta namalayan ko na lang, nahawak ko na ang kanyang muka. Hinayaan ko ang sarili kong magpatianod sa bugso ng damdamin ko. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, naramdaman kong muli na babae nga pala ako. Hindi bilang landlady, hindi bilang tagapag-alaga ng apartment, kundi isang taong may damdamin, may pagnanasa. Hindi ko ikakaila, ginusto ko ang lahat ng nangyari, ang bawat haplos, bawat ungol, bawat pakiusap na wag kong bitawan ng sandaling yun. Kinabukasan, maaga siyang umalis, walang paalam, walang paliwanag. Naiwan akong nagtatanong sa sarili. Kung nagkamali ba ako o dahil nakuha niya na ang kailangan niya kaya iniwan na rin niya ako. Sa 3 araw na yun nawala siya, hindi ko mapigilan ng labis na inis sa sarili dahil sa padalos-dalos kong ginawa. Ni hindi ko alam ang tunay na intensyon niya, kung mahal niya ba ako o katawan ko lang ang ginusto niya. Paglabas ko ng pinto, nabungaran ko siya. Bumalik si Logan, may dalang pagkain at bitbit na sketchpad. Kung okay lang sa'yo gusto ko sanang bumawi. Nakangiti niyang wika. Para bang yun lang ang paraan para muling lumambot ang puso ko sa biglaan niyang pag-alis at muling pagbabalik. Hindi na kami nag-usap tungkol sa nangyari. Pero simula nun, naging madalas ang pagbisita niya sa bahay ko. Maghahanda ako ng hapunan, tutulong siya sa pag-ayos ng mga sirang ilaw. At kapag tahimik na ang gabi, pareho naming inuulit ang lihim naming nasimulan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na sapat ang tago. Isang araw habang wala siya, biglang dumating ang isang babae sa gate. Tansya ko ay nasa 28 ang edad. Maganda, maputi, malamodelo ang katawan. Si Logan po, tanong niya sa akin. Nasa trabaho. Girlfriend ka ba niya? Walang preno kong tanong dahil gusto kong makasigurado. Napangiti siya at umiling. Ate niya po ako. Gusto ko lang sanang ibigay tong gamit niya. Alam niyo po bang hindi talaga siya dapat nandito? Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa babae. Tumakas po siya mula sa kasal. Buntis yung nobya. Pero hindi raw niya kayang pakasalan dahil may mahal na raw siyang iba. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanlamig ang sikmura ko at para akong masusuka sa nalaman. Dumating na naman ako sa puntong hindi ko inaasahan. Para bang naulit na naman ang nangyari sa akin nang lokohin ako ng ex ko. Ang pinagkaiba lang, ako ang naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Kumbaga, ako naman ngayon ng third party at hindi ko yun masikmura. Kaya naman imbis na takasan at itago sa kanya ang aking nalaman, ay matapang ko siyang hinarap. Totoo ba, Logan? Tahimik siya, nakayuko at hindi makatingin. Anong klaseng lalaki ang tumatakbo sa responsibilidad? Wika ko sa kanya at ang sagot niya ay bumulaga sa akin. Kasi ikaw ang gusto ko, ikaw ang mahal ko. Kahit noong unang kita ko pa lang sa'yo. Hindi ko ginustong saktan ng iba, pero kung pipili ako ng buhay na hindi ikaw ang kasama, mas malaking kasalanan yun. Gusto kong magalit, sumigaw at pagsusuntukin siya hanggang sa matauhan. Ngunit kalmado ko lang siyang kinausap. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero kailangan mong harapin ang gulong ginawa mo. Responsibilidad mo pa ring panagutan ng anak mo. Payo ko sa kanya. Matatanggap mo pa rin ba ako sa kabila ng ginawa ko? Nagsusumamong tanong niya. Hindi ko alam, Logan. Dahil kung ikukumpara kita sa ex ko, wala kayong pinagkaiba. Pareho kayong manloloko at manggagamit. Sagot ko sa kanya. Camila, hindi kita ginamit. Nagkamali ako, oo. Pero kailanman, hindi ko inisip na gamitin ka.
Matigas niyang wika. Ano yun? Nagpakasawa ka muna sa fiancé mo, tapos iniwan mo para sa akin? Sa tingin mo ba magiging thankful ako sa'yo? At kung nabuntis mo rin ako ngayon, anong gagawin mo? Tatakasan mo rin ba ang responsibilidad mo at maghahanap ka ng iba? Hindi ko na rin napigilan ang pagsiklab ng damdamin ko. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Malungkot na tanong sa akin ni Logan. Oo, hindi nag-iisip kong sagot. Ni hindi mo man lang ako pinagpaliwanag. Hindi mo ba tatanungin kung bakit ako tumakas sa kasal? Dismayadong wika ni Logan. I've heard enough. Umiiling ko namang sagot. Dismayado niya akong tinignan, ngunit mas nanaigang sakit sa kanyang reaksyon. At ang taksil kong puso, gustong bawiin ang mga sinabi ko dahil ayoko siyang masaktan. Tumango siya at dahan-dahang tumalikod at naglakad paalis. At nang hindi na siya maabot ng paningin ko, doon lang ako nanlumo at sunod-sunod na tumulo ang luhang pinigilan ko. Gusto kong tumakbo at pigilan siya sa pag-alis, ngunit ayokong maging selfish. Mas kailangan siya ng mag-ina niya. Nabalitaan ko na lamang na binalikan ni Logan ang pamilya niya. Hinarap ang kanyang nakaraan, nakipag-ayos at tinanggap ang magiging anak. Hi madam, wala na po ba si Logan sa unit niya? Kuryosong tanong ni Casey nang makita niya akong nagdidilig ng mga halaman. Pinaalis ko na. Masungit kong sagot na ikinaatras niya. Naku, hindi na ho talaga natanggal yung pagiging bitter niyo sa lalaki. Feeling niyo, lahat sila sasaktan lang kayo. Usal niya habang nakanguso. Mabuti pa Casey, lubayan mo na ako habang hindi pa umiinit ang ulo ko. Pabiro kong sabi. Teka lang madam, may narinig po kasi ako. Yung babaeng pakakasalan daw sana ni Logan, it turns out na pinilit lang daw ng dalawang pamilya. Hindi daw yun ginusto nila Logan, para lang lumago ang negosyo. At ito pa ang pinaka nakakaintriga. Hindi raw si Logan ang ama ng pinagbubuntis ng babae. Pinaako lang daw kay Logan ang responsibilidad. Grabe po no? Natahimik ako mula sa narinig kay Casey. Hindi ko alam ang gagawin. Gusto kong kumaripas ng takbo at puntahan si Logan. Pero narito ang takot na baka tinanggap niya na rin sa huli ang babae at ang magiging anak nito. Kaya naman naghintay ako sa muling pagbabalik ni Logan. Kahit walang kasiguraduhan. Umasa na sa kabila ng naging mainit naming pagtatalo, ay ako pa rin ang pipiliin niya. At kung sakaling buo na ang loob niyang piliin ng ex-fiancé niya, sisimulan ko na rin kalimutan siya. Ngunit makalipas ang 2 buwan, bumalik siya sa akin. Tumalon sa tuwa ang puso ko nang lumuluha siyang lumuhod sa harapan ko. Hindi ko kayang mawala ka, Camila. Kaya please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Puno ng pagsusumamo niyang wika. This time, hindi ko na siya tinaboy. Sapat na siguro ang ginawa kong paghihintay at pagsasakripisyo para tanggapin siyang muli. Hindi ito dahil lang sa awa, kundi dahil mahal ko siya. Hindi kumpleto ang mundo ko nang wala siya, at wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, nasa tabi ko na siya. Ngayon ay 3 taon na mula nang tinanggap ko siya bilang tenant ko. Ngunit ngayon, hindi na siya basta tenant, kundi asawa ko na. Kasama ko siyang nag-aayos ng apartment. Siya ang arkitektong nag-renovate ng buong compound, at tuwing gabi, pareho pa rin naming binubuksan ng parehong pintuan, ng bahay, ng puso, at ng kama. Hindi ko inakalang sa simpleng pag-upa niya ng apartment, matatagpuan kong muli ang pag-ibig, at higit pa ron, ang sarili ko.